Tanging ang proseso lang ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang nakitaan ng kakulangan at hindi ang merits ng kaso. Yan yung naging tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kabilang sa napagdesisyonan ang merits ng kaso. Giit ng Pangulo, tanging ang proseso ng paghahain nito ang nakitaan ng kakulangan. Let me clarify that. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. This doesn't mean, this does not decide the merits of the case. It just talked about procedure. So the procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment case. Ipinunto pa ng Pangulo na hindi naman nagkaroon ng trial patungkol sa impeachment case at hindi natalakay ang nilalaman nito. Kaya hindi pa niya nagkakaroon ng accountability. That's why accountability just doesn't come into it here. It's an entirely highly tangential matter. It is not a central point in the discussion. Yeah. May importante na maliwanag sa tao yun. Kasi sinasabi, yung the natural reaction, hindi ka abogado. Hindi ba sasabihin mo? Sabi ng Supreme Court, hindi talaga totoo. Wala namang ginawang mali pala. Hindi yun ang sinabi ng Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, hindi tama yung pagkahawak ninyo sa House, ang pagkahawak ninyo doon sa impeachment complaint. Yun lang. Muli namang binigyang diin ng presidente na walang kamay ang ehekutibo sa usapin ng impeachment. I keep telling you, the executive has no role in this. The president has no role. I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of this. So, it's really the Supreme Court, the Senate, and the House. Sinangga din ng palasyo ang naging pahayag ni VP Sara na laban umano sa administrasyon ng naging desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment. Sagot nito, hindi ang ehekutibo kundi ang Kongreso ang nagsumite ng articles of impeachment. So kung meron man dito na sinasabi ang naging desisyon ay laban kanino? Most probably hindi sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., hindi sa ehekutibo, kundi most probably laban ito sa House of Representatives, sa mga prosecutors, at sa mga nagnanais na malaman ng katotohanan patungkol sa confidential funds at ibang mga naging aksyon ng Vice Presidente. Matatanda ang sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint dahil sa paglabag nito sa one-year bar rule at hindi pagbibigay ng due process sa respondent. Pero iginiit ng kataas-taasang hukuman na hindi nito inaabsuelto ang bise. Mayorya rin ng Senado ang bumoto at pumabor na i-archive ang articles of impeachment. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.